Kimberly Tarayo, and I'm with Dr. Yu Princess, and we are here now in Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. And ngayon, magkakandak tayo ng interview sa isa sa mga professional dito sa Doctor. So, before we proceed sa mga question na nakahanda, matanong ko lang po kung ilang years na po kayong Doctor? Currently, first year resident ako dito, incoming second year. Okay. So, ilang years na po kayong nag-work? Bale, 1 year, pero I had my internship dito din sa hospital na to bago ako mag-board exam. So, tanong ko po kung mahirap po ba yung field na pinasok? Sa akin, oo, mahirap. Kahit nag-residency na, parang araw-araw may difficulties pa rin talaga dito sa field na to kasi hindi talaga natin makakover lahat as skill. So, based on experience kasi talaga siya. So, ayan, mag-proceed na tayo sa mga first question. How has your understanding of medical science evolved throughout your career? And are there any particular scientific insight that have significantly influenced your approach to medicine? Actually, science is favorite subject ko siya since elementary, since high school. Kasi laging para tayo may mystery sinusolve. So, lagi siya parang may magic, laging merong parang nakaka-curious na, ay, bakit ganun? Bakit naging ganun yung product? Bakit naging ganun yung outcome? So, nag-pursue akong medicine. Actually, na-apply ko naman siya. Kahit yung mga basic sciences lang natin, like yung mga pressure, kahit yung simpleng matter na gas, liquid, solid, lahat yun involved siya sa pag-manage natin sa bawat patient. So, and na-encourage ako mag-medicine because of curiosity and syempre laging ang nilalook forward ko is yung outcomes sa bawat patient. So, yun yung nag-influence sa akin na mag-medicine. So, dagdag ko lang po. Tulad mo nga po, favorite subject ko ng science. So, may mga parang effect po ba yun sa'yo na dahil favorite subject niyo yun, kaya yung pinurse itong... Somehow, medyo bias kasi mas gusto ko talaga science. Pero actually, hate ko yung math. Pero lagi pa rin kasi siyang kakambal ng science. So, lagi pa rin siya nandyan. So, for the next question, I'll be calling Justin Fermalan. So, hello po. So, for your next question po, how has the integration of technology and scientific advancements influenced the way you approach patient care? Actually, technology and science is very inseparable para sa akin. Kasi kunwari dito sa pag-manage natin sa patients, sa paggamit ng mga makina like yung sa mga ventilators, syempre may science pa rin siyang kakambal. So, pressure, na binubugan, yung sa pagpapa-inhale and exhale ng mga patients. Pwede rin yung mga makina na nagagamit sa pag-measure ng mga CBC natin, yung mga laboratory workups natin, which nag-produce ng mas mabilis na output. Actually, yung advancement natin sa technology, accompanied by, syempre, yung factor ng science, sobrang nakakatulong sa mga patients natin kasi mas mabilis na yung mga resulta natin ngayon. Syempre, mas madali na rin yung management natin sa patient pag ganun. So, that was a wonderful answer. So, for the next question, as a physician, what are the particular misconceptions about the medical field and science in school? Actually, misconceptions sa medical field, una, tingin ng lahat is alam na natin ang lahat. Pero, syempre, science is very broad. Hindi pa rin talaga natin, may mga sulok talaga na hindi natin maiintindihan. And, syempre, yung mga part naman na syempre nagigets naman natin, maiintindihan natin. Kaya try natin ipaliwanag maigis sa mga pasyente para mas maintindihan nila kung ano yung sakit nila, ano yung lagay nila, and paano natin sila minamanage, ano yung mga ginagawa natin ways para mag-improve sila. Yun pa din. So now, I'll be calling John Calpana to ask questions. For the next question, for the discuss our recent development po in science and medicine and how significant it is in your field. In science and medicine, actually, mga recent development natin is yung mga nade-develop na bagong mga test
Like mga serologic test, kunwari sa COVID, and then yung mga other po natin like mga HIV, and other viral illnesses po na pwede natin mas mabilis ma-determine na sila or ma-identify yung mismong virus na kailangan natin naiisip natin. So, yung mga test na gano'n, actually nakakatulong silang sobra kasi mas nagiging mabilis, yun tulad na sabi ko kanina, so nagiging mabilis yung management natin and yung nagkakaroon tayo ng direct approach sa pag-manage sa patients. Yun so far. Ang gandang natin mo na. Hindi ko po kasi alam yung ibang nabanggit na to. So, next question. What do you think is the impact of telemedicine have in the society? Actually, telemedicine is actually good. Marami siyang magandang effect. Kasi telemedicine is pwede natin ma-reach yung mga population na hindi natin usually na-reach. Yung basta meron ka ng internet, meron kang gadget, pwede mo silang makonsulta, pwede mo silang magamot. However, mas pro pa rin ako sa face-to-face consultation kasi doon, mas directly na physical exam mo yung patient, nakikita mo siya in person, na mas marami ka na-extract na information, hindi katulad pag telemedicine. However, may good effect in telemedicine kasi yun nga, mas maganda yung coverage, mas marami tayong naabot. Mas marami tayong pasyente na gagamot din na konsulta. Dagdag ko lang po, may experience na po ba kayo sa telemedicine? Meron naman, nung family medicine rotation ako, more on, since yung mga patients doon, mga stable sila and mga follow-up consults sila, mas pinaprefer nila telemedicine. And then yung ibang patients kasi doon, ambulatory, ibig sabihin hindi sila totally nakakaglakad na nakakapag-travel. So mas maganda, mas pro sila sa telemedicine na lang po. However, kung mga unstable patients, mas suggest ko pa rin na physical, face-to-face talaga. Thank you po. So, the next tatanong ng host is si Luisa Prato. Thank you po. So, as a next question, what recent scientific discoveries or studies have influenced your approach to patient care? Actually, marami tayong mga recent studies and discoveries na pwede ma-apply or mabanggit. Since in medicine, kailangan lagi tayo continuous studying. So, we read journals and then yung mga other studies, yung mga latest na anong tawag doon? Research. Okay? So, yung mga latest research natin na kunwari nasasuggest sila na itong gamot na ito, kunwari more effective siya. Like nung recently yung effect ng remdesivir sa COVID patients, yung ganun. Kaya mas nakakatulong siya in addition sa pag-relieve ng mga symptoms ng patient. So, yun pa rin talaga. Sa medicine, continuous talaga siya. So, hindi tayo natatapos matuto kada araw. Your next question, how does science shape one society? Actually, science is everywhere. So kahit saan pwede natin ma-apply yung science. So, if we use it in good, sa mga mas mabubuting bagay, mas marami rin tayong maaabot. So, para sa akin, very helpful kung meron part sa government natin na medyo maalam din sa medicine or sa science para mas ma-address din yung mga medical needs ng ibang population ng country natin. Parang gano'n. Thank you. So the next question, I'll be calling Tristina. Next question what advice can you give us to have more interest in studying and pursuing science? Sa akin, syempre medyo bias kasi favorite ko talaga science. Ang advice ko, if you're a person na very curious and yung hindi mo ba hilig mag-memorize pero hilig mo mag-analyze. Kasi ako hindi rin ako magaling mag-memorize and everything pero iniintindi ko yung bawat sitwasyon. And then we analyze things and then yung condition para magkaroon tayo ng magandang output or product. So para sa akin, siyempre sa akin, ginagamit ko science para makatulong sa ibang tao. So, if ganun din yung hiling mo,
why don't go for science and medicine sa mga part. Thank you po. Next, why did you choose to stay and serve here in the Philippines despite of the low salary range of workers, especially in the medical fields? I chose to stay here in the Philippines because naniniwala ako sa serbisyo para sa bayan. Dito ako pinanganak sa Philippines and I chose to help others. Even though hindi salary yung parang tinignan ko parang more on kung yung coverage na matututunan ko. So, kaya ako sa Philippines. Thank you for sa time and answering all the questions. Thank you po. Thank you. Thank you so much. So, yung mga natutunan ko po doon sa mga ibinahagi nito ay malaki yung naiambag ng technology at pag-aaral ng science sa society, just like the telemedicine, kung saan via video call or audio call yung pag-consult sa patients. At yung pinaka-contribution nun po na malaki is yung nangyaring COVID-19 pandemic. Ayun, nasabi ni Doc doon na during that time, may mga patient na na-consult nila sa iba't ibang lugar, katulad sa Mindanao, gano'n. And ayun, napadali yung pag-consult sa patient kahit hindi siya face-to-face na pupunta talaga yung patient doon sa hospital. Madali na lang yung pag-consult mo, lalo na yung mga pwede na mag-consult talaga via online. So, ayun. After conducting a brief interview to Dr. Yu, I realized that science is more than just a subject na natututunan natin sa iba't ibang educational institution. But science is something that can foster and shape ourselves and our society as a whole. Natutunan ko din kay Dr. Yu na dapat ginagamit natin ang science not just for our own benefits, but for the benefit of other people as well. Katulad na naging reason niya why she wanted to become a physician, it's to help other people. And thankfully, with the help and with the existence of telemedicine, they were able to reach the people that are out of reach ng mga different medical institutions that we have here in the Philippines. So, with the help of telemedicine, nadadiagnose nila yung iba't ibang tao ng kanilang mga sakit or illnesses na meron sila. And thankfully, dahil doon, naagapan yung mga sakit nila and hindi nila naman. So, na-realize ko and natutunan ko kay Doc Yu na pagdating sa science, ay kakaisang society. So, about technologies naman, sa papadala yung trabaho nila through sa medicine. So, malaki talagang role ang technologies in medical field. So, ang na-realize ko habang nasa hospital kami kahapon is limited lang yung time ng mga doctor and nurse dahil kulang na kulang dito sa Philippines ng mga professional healthcare tulad nila. And tungkol dun sa sinabi ni Dr. Yu na pinili niyang magtrabaho dito sa Pilipinas, hindi dahil sa salary. Because yung gusto niya talaga is passion niyang tumulong, lalo na dun sa mga nangangailangan ng medical care. So, ang na-realize ko while conducting an interview kay Doc Yu is, it doesn't matter kung magaling ka or mahina or love mo or hate mo yung science, basta willing or dedicated ka sa profession na pinasok mo, makakaya mo. And also, hindi rin naman natin may iwasan yung science because sabi nga ni Doc Yu is science is in everywhere.